everything that you need to learn about impeachment and the impeachment trial. But before that, sabi ho nitong si Reinhold, God, grant me the serenity to accept things I cannot change. Marami mga bagay sa buhay natin, di natin kayang baguhin. Na pag pinilit nyo, masasaktan lang kayo. But pray for courage to change the things you can and wisdom to know the difference. Why? The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. So if you think you are good and you see bad people doing bad things, you have to do something. Diba? Otherwise, magiging co-conspirator ho kayo. At pasensya na nga pala at naka-online tayo dahil sa mga kaganapan sa nakaraang 48 hours, kailangan nating lumipad, papalabas ng Pilipinas. Kaya you are meeting me online. Wala po ako sa dahig. Nasa sahig lang po ako. Okay? So one exercise that I would like you to do, tingnan nyo po yung picture na yan. Merong dot dyan sa ilong ng babae. After 5 seconds of looking into the dot, you look at the white portion of your screen. Okay? So pag nakita ninyo, abay, maswerte kayo. Pag di nyo nakita, you miss one half of your life today. Okay? Now, kung nakita nyo, those were the days na may camera, wala pang cellphone noon, ano? Then yung camera, lalagyan nyo ng film, so shoot ninyo, yung nasa kaliwa, yan yung negative. Yung nasa kanan, yun know, pag na-develop na. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Sometimes, things are not what they appear to be. Minsan, akala mo kayo na. Wala pa lang kayo. At assuming ka lang. Okay? So, kaya nasasaktan dahil assuming. Katulad doon ng pandemic, ang nangyari daw ay LDR, long distance relationship. Paano ba yan? Yung gusto mo siya, pero ang layo na magkagusto sa sayo. Kaya habang tumatagal, nagkaroon daw ng AWOL. Hindi yan absent without leave. Yan po ay adults without love life. Okay? So pero mag-ingat kayo sa salitang pag-ibig kasi ang pag-ibig para huyang bayad sa jeep. Madalas hindi sinusuklian. O kaya minsan kulang ang sukli. Okay? At kung wala nagmamahal sa inyo, pumunta kayo sa gasolinahan pagka Martes, may magmamahal dyan. Di ko lang sure kung magugustuhan nyo. Okay? At pwede rin kayo sumali sa relihiyon na ito. Mamaya, bigyan natin yung membership link. At pwede rin kayo mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Dahil marami po tayong matututuhan dyan. Kasama na po itong impeachment at impeachment trial. May mga bukso tayong nasulat. Pasensya na. At medyo marami-rami dahil matindi ho ang pangangailangan. Ayan. Okay. So puntahan natin ang ating pinag-uusapan, Constitution. Ano ba yung Constitution? Sino ba sa inyo nakabasa na ng Constitution? Ayun, may nagtaas ng kamay. Mahirap naman ho kasing basahin yan kasi 18 articles, 321 sections. Okay? Now, ano ba ang Constitution? Ito po ang dokumento na nagbibigay ng kapangyarihan sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ang presidente, tagapagpatupad ng batas. Kaya kung ano man ang ginagawa ng Pangulo, ang expectation natin, ipinapatupad niya ang batas. Ang Kongreso po, ang gumagawa ng batas at nasa kalahati tayo ngayon ng Kongreso, nasa House of Representatives, yung kalahati po ay yung Senado. Okay? At nililimit ang yung Supreme Court naman po, taga-interpret ng batas. Kaya ang mga desisyon ng Korte Suprema, iginagalang natin sapagkat ang sabi po ng Kodigo Sibil, decisions of the courts in interpreting and applying the law and the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. No? So ito pong kapangyarihan na ito, binibigay ng saligang batas sa kanila at gagamitin po nila yan para sa kapakanan ng taong bayan at hindi sila lumagpas dapat sa mga kapangyarihan na binigay ng konstitusyon. At ang konstitusyon po ang pundasyon ng ating mga batas. Gaano mang kataas ng posisyon ng isang tao, nararapat lamang na sumunod siya sa konstitusyon. Hindi po kasama ang emosyon sa konstitusyon. Kasi po marami mga tao ngayon ang emosyonal, pero hindi po emosyon ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po ang katotohanan. Okay? Para po nagtatayo yan ng bahay, ang pundasyon dapat ay matatag. At kapag tumira na ang mag-anak sa bahay, hindi na po bahay ito. Ito po ay magiging tahanan. At ang tatay, ang palaging sinasabi na haligi ng tahanan. Bakit nga ba siya ang haligi ng tahanan? Kasi siya daw po ang father. So siya ang haligi ng tahanan. At yung mga nanay naman ay mga ilaw. Tama kayo. Kaya po sila ay dapat nasa loob lang ng bahay dahil hindi naman sila mga street lights. Sila po ay ilaw ng tahanan. Okay? Now, ano ba nakasaad sa konstitusyon? Public office is a public trust. Kaya ka naririyan sa posisyon mo, pinagtitiwalaan ka ng tao. Kaya po si Speaker, ang Speaker of the House, out of the 306 congressmen, siya ang pinili sapagkat may tiwala sa kanya ang ating mga mambabatas. Di ba? Kapag ka nawala po ang tiwala na ito,
aba hindi po siya mananatili dyan. Kaya po may tiwala pa rin ang mga tao sa kanya. At ang mga opisyal na ito ng gobyerno ay nararapat pagsilbihan ng taong bayan. Sapagkat sila ay may pananagutan sa taong bayan, magsilbi sila ng utmost responsibility, integrity, loyalty at loyalty po sa bansa. Hindi sa mga tao, di ba? Ayan. At ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga probisyon na ito ng konstitusyon ay inilagay dyan para papanagutin ang mga public official. Kapag ka po hindi nila pinangatawanan yung kanilang sinumpaang tungkulin, wala po tayong magagawa kundi sila ay tanggalin sa kanilang pwesto. At ang paraan po ng pagtanggal, tama kayo, impeachment. Ito po ay isang constitutional process ng ating mga political departments. Ano po ba ang mga political departments natin? Pinakita ko na kanina, ang executive, legislative, at ang judicial departments. Okay? Now, ang House of Representatives ang nag-aakusa at ang naglilitis ay ang Senado bilang impeachment court. Okay? Now, sino po ang mga impeachable officials? Siyempre, kailangan nating identify. Ang presidente po, nag-iisa lang yan, may na-impeach na tayong presidente. Vice President, na-impeach na po ang Vice President. Papaliwanag ko bakit na-impeach na siya. At ang members of the Supreme Court, 15 po yan. Isang Chief Justice, 14 na Associate Justices. May Chief Justice na po tayong na-impeach at natanggal sa posisyon. Si Justice Corona po, kasi si Justice Sereno, iba po ang paraan ng pagtanggal, yung po itinatawag na co-warranto. Dahil yung kanyang kwalifikasyon ang question doon. Okay? Now, members of the Constitutional Commission, malapit sa House of Representatives, yung Civil Service Commission, 3 po yan. Isang chairman, 2 commissioners. Doon sa Commonwealth Avenue, naroon po ang Commission on Audit. 3 rin yun. Isang chairman, 2 commissioners. At doon sa Intramuros, Maynila, naroon po ang Commission on Election na siyang bidang-bidang ngayon dahil malapit ng eleksyon. Yan po ay 7, isang chairman, 6 na commissioners. So yan po ay pwede rin tanggalin via impeachment at siyempre ang ombudsman. Lalaki man o babae ang ombudsman, tatawagin po nating ombudsman sapagkat yan po ay Swedish term. Galing pa po ng Sweden, in-import natin. Di ko lang alam kung dumaan sa IKEA. Yan po ang ibig sabihin ay public defender or public advocate. Kaya babae man o lalaki, ombudsman po ang tawag natin. Okay? At syempre, ito po yung listahan ng mga na-impeach na. No? Kaya lang ilan lang po dito ang nagpatuloy. Ha? Ngayon po, ano yung mga grounds for impeachment? Number 1, culpable violation of the Constitution. Paglabag, tahasang paglabag sa mga itinatadhana ng saligang batas. Ay hindi lamang naman po iisa ang provision ng Constitution. Sabi ko nga kanina, 18 articles, 321 sections. Pag may nalabag ka, isa man lang doon, at ikaw impeachable official, pwede kang tanggalin via impeachment. Siyempre, treason. Kaya lang po sabi ng Korte Suprema, ang treason is a war crime. Ano ba ang treason? It is committed by someone owing allegiance to the Republic of the Philippines in times of war, gave aid and comfort to the enemy. Wala pa naman tayong gera, kaya wag na natin pag-usapan ng treason muna. Then bribery, pagtanggap at pagbibigay ng lagay o suhol. At may batas po tayo laban sa graft and corruption, Republic Act 3019. At syempre, other high crimes, mag-isip na kayo ng ano pang klaseng high crime, kasama na po yung crime against humanity. And then, betrayal of public trust, napakalawak po nito, yan po ay pagtataksil sa tiwala ng bayan. Sapagkat wala na raw pong tapat ngayon, tanghali na lang ang tapat. At wala na pong honest kundi mistake. Kung yung mga jowa niyo po, na parang Bluetooth device, na kung magkaminsan, pagkasama nyo, connected. Pero pag tumalikod kayo, searching for other devices na at kumukonect sa lahat ng Wi-Fi. Naku, delikado po yan. Okay, baka kayo ma-virus. Paano nga ba sinisimula ng impeachment? Siyempre, ang House of Representatives po, sinasabi ng Article 11, Section 3, na magpapasimula. Ito po ang may exclusive. Pag sinabing exclusive, siya lang. Walang kaagaw. Sa pag-ibig. Okay? Ayan. So, ngayon po, paano ba sinisimulan ang impeachment trial? Siyempre, pwede po na ang isang member ng House of Representatives ay mag-file ng impeachment complaint. Bakit po? Ito po ay verified sapagkat dapat po ay sinumpaan. Sapagkat kapag ka nagsinungaling
na nanumpa, ang tawag po natin dyan ay perjury. Sandali lang po at ayusin lang natin ito. Ayan. So meron na bang nag-file na member ng House of Representatives? Meron po. Itong isang congressman, ano? So isa pong paraan ito para ma-file ang impeachment complaint via a member of the House of Representatives. Okay? Pagkatapos po, pwede naman kayo, pwedeng ako, kahit sino pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Kaya lang po, ang sabi ng konstitusyon, dapat na suportahan ng isang miyembro ng House of Representatives. Sapagkat kapag hindi po ito sinuportahan ng member of the House of Representatives, ito po ay hindi uusad. Ika nga nila dead on arrival. Okay? At kapag ito po ay suportado ng member of the House of Representatives, ito po ay dadaan sa masusing pag-aaral. Dadalhin, schedule po ito sa kanilang session. At nakalagay dyan, within 3 session days. At ito po ay ire-refer doon sa sa Justice Committee. I-refer sa Justice Committee at maghihiring po para tingnan kung ito po ba ay sufficient in form and in substance. Ano bang ibig sabihin yan? Baka po hindi sapat yung format at yung nilalaman. Sa bagay, kung anong gawin natin, hindi ka naman talaga magiging sapat sa isang tao na iba na ang hinahanap. Ano po? Ayan. So ngayon po, kung ng House Committee on Justice na sapat na ito, magkakaroon po ng botohan at ang requirement po sa pagboto ay 1/3 ng mga miyembro ng House. So kung ito po ay 306 members of the House, sapat na yung 102 para magkaroon po ng isang valid na impeachment article or articles of impeachment. Subalit hindi po nalalaman ng marami, lalo na po yung mga nagmamaang-maangan o talagang hindi nakapagbasa, meron pong isang mas mabilis na paraan. Ito ho, kapag merong articles of impeachment, verified na sinumpaan, syempre, at pumirma kaagad yung 1/3. Okay? Hindi na po ito dadaan dun sa session days na sinasabi, hindi na po magbobotohan kasi nakuha na po yung required number of votes. Yan ho ay sinasaad no less than Article 11, Section 3, Paragraph 4. Na kapag 1/3 or more than 1/3 pa ang pumirma, yan po ay articles of impeachment na at ito nga po ang nangyari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. No? Mahigit sa 1/3 ang pumirma. 215 ho kaagad ang pumirma. At ang una pong pumirma ay siyempre yung anak ng Pangulo. So ang tanong ho nila, bakit ikaw ang naunang pumirma? Number 1 po, congressman naman ho siya. May katungkulan ho siya. At ang sabi niya nga po, tao lang naman ang anak ng Pangulo, paano ka naman hindi pipirma kung ipapatapon yung lolo mo matapos sukayin sa West Philippine Sea? Di ba? At ipapatay yung Pangulo na tatay niya at yung nanay niya na First Lady at yung Speaker of the House. So siyempre, tao rin lang po ito. Tao lang. At nagsasaktan din ho. O siyempre, ito ho ang legal na paraan para may pagtanggol niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Nauunawaan po natin yan. At wala po naman sigurong politika dyan. At may pumirma pa po na 25 humabol. So almost 80% na po ng members ng House ang pumirma sa impeachment complaint. Ito na po ay articles of impeachment. Kaya po nung makuha po ito, diniretso na ho ito sa Senado. At doon po, ayon sa ating saligang batas, impeach na po ang Vice President. Okay? At ang sabi po doon, at kinu-question po nila ito sa Korte Suprema, bakit ang daming impeachment complaint ang ifinail sa loob ng 1 year? Samantalang ang sabi ho ng Konstitusyon, Article 11, Section 3, Paragraph 5, isang impeachment complaint lamang sa loob ng 1 taon. Kaya po sila ay nagpunta sa Korte Suprema sapagkat 3 po ang na-file sa House of Representatives na verified impeachment complaint laban kay Vice President. Ngayon po, pinapasagot ng Korte Suprema ang House at ang Senado. Ang ibig sabihin ba nito ay talo na ang House at nanalo na ang Vice President? Hindi po. Pinagbibigyan lang po ng pagkakataon
ang lahat ng partido, yung nagreklamo at yung inireklamo sa Korte Suprema na mapakinggan. Ito po ang essence of due process. Na minsan ay hindi gustong i-comply ng maraming mga tao. Ang due process po ay notice and hearing. Pakinggan ka bago ka magdesisyon. Di ba? Pakinggan ka bago ka parusahan. Strike, but hear me first, sabi po nung isang Greek general. Di ba? Initiation in 1 year, ang sabi ng Korte Suprema, ay nagsisimula kapag yung impeachment complaint ay na-file doon sa House of Representatives at inirefer sa House Committee on Justice. Napakaliwanag po. No? Wala pong kinalaman yung picture kasi 11 years po yan. Hindi po yan 1 year. Okay? So yung tatlong complaints po ba sa House of Representatives ay na-refer ba sa Committee on Justice? Ayon po sa records, walang na-refer isa man lang doon sa Committee on Justice. So hindi po nagsimula yung 1-year period ng pagbabawal na ma-file pa ang isang impeachment complaint laban sa isang opisyal. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi niyan noong 2003 pa. So kaya, pwede pong ituloy sapagkat yung 1-year ban ay nagsimula nung yung articles of impeachment ay maipadala ng House of Representatives sa Senado. Okay? Kaya lang po, as of now, aantayin ho natin ang desisyon ng Korte Suprema sa bagong kasong ito. Pero sa tingin ko po, hindi aalis ang Supreme Court, hindi babaguhin dahil ito na po ang naunang desisyon ng Korte Suprema noong 2003. At meron po tayong prinsipyo dyan, yung stare decisis non quaeta et movere. Ibig sabihin, adhere to precedents and do not disturb what has been settled. Diba? Kung kayo ay matahimik na, huwag na nating guluhin pa. Di ba? Yan po ang sinasabi dyan. Ngayon, ano po ang role ng Senado? Ang role po ng Senado, sila ang didinig sa ebidensya ng mga nagre-reklamo na members of the House of Representatives nandun sa articles of impeachment at yung ebidensya din naman ng kampo nung na-impeach para po maging patas ang laban. Kapag ka po sila ay magiging mga hukom para sila ang maghusga, sila po dapat ay nakapanumpa para gagawin nila ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ngayon, kung ang presidente po ang nakasalang at i-impeach tulad ng panahon ni President Erap, ang Chief Justice po ng Korte Suprema ang siyang uupo at magpe-preside sa Senado. Ngayon po, dahil Vice President ang nakasalang, ang Senate President lamang ang magpe-preside. Ilan po ba ang botong kailangan natin para matanggal talaga ang na-impeach na pangalawang Pangulo? 2/3 vote po. Kung sila po ay 24, kailangan po natin ng 16 votes para matanggal ang Vice President o kung sino mang na-impeach. Sa kasong ito, yung Vice President. Ngayon po, tatanong ninyo, ano po ba ang epekto kapag nahusgahan ng Senado na guilty ang isang na-impeach? Katulad po ng panahon ni Justice Corona, sabi ng 20 senador, more than 16 o yun, guilty. Anong epekto nito? Abay tatanggalin no sa posisyon. At may forever, di na ho siya makakabalik sa anumang posisyon sa gobyerno. Okay? Yan lang po ang tanging epekto ng impeachment. Tatanggalin sa posisyon, bawal ka nang bumalik sa anumang posisyon sa gobyerno. Ngayon, tanong, makukulong po ba yung tao na nahusgahan at na-impeach? Ang sagot, depende po. Kasi habang sila po ay nililitis sa Senado, ang ombudsman ay nagmamasid. Yan po ang trabaho ng ombudsman, mag-imbestiga at mag-file ng kasong katiwalian, plunder, graft and corruption laban sa mga opisyal ng gobyerno. Saan? Kapag ang salary grade po ay 27 pataas, sa ilalim ng batas, ang kaso ay ipafile sa Sandigang Bayan. So yan po ang operasyon ng ating mga ahensya ng gobyerno. Pag napatunayan po sa Sandigang Bayan na nagkasala ang tao, katulad ng panahon ni Presidente Erap, siya po ay napatunayan ng Sandigang Bayan na nagkasala ng plunder. Yan po ay may pagkakulong. Kung gaano katagal ay depende po sa mapapatunayan at depende sa sentensya ng Sandigang Bayan. Yung panahon po ni Erap, napatunayan na siya ay nagkasala ng plunder, subalit hindi po siya nakulong nung mapatunayan sapagkat binigyan po siya ng pardon ni Presidente Gloria Arroyo. Hindi doon sa impeachment kasi bawal pong i-pardon yung na-impeach. Okay, bawal po yun. Ay, sinasabi ng saligang batas.
Ngayon po, binigyan ng pardon doon sa criminal case. Kaya po nakatakbo siya, bagamat hindi na po makalakad. Ano? Yan ang problema natin, pinapatakbo natin, hindi na nga makalakad. Ha? At ang sabi ng Korte Suprema, pwede niyong i-google ito. Anyway, lahat naman nag-google. Kahit yung nanliligaw, ang sabi, Google ka ba? Sabi niya, bakit? Kasi natagpuan ko sa iyo lahat ng hinahanap ko. Okay? So ang sabi ng Korte Suprema, absolute yung pardon na ipinagkaloob kay Erap. Kaya na-restore yung kanyang civil and political rights, kaya nakatakbo siya. Okay? At lumaban po itong presidente kay Pinoy. Yung si President Noynoy. Kaya lang po, natalo si Erap noong 2010 presidential election sapagkat ang ginamit daw na pagbibilang sa mga boto ay PCOS machines. Ano ho ba yung PCOS machines? PCOS. President Cory's Only Son. Kaya pala si Pinoy ang nanalo. Joke lang.